So yung pinakamalaking disadvantage ng new immigrant dito sa Canada, hindi actually yung kung marunong kang mag-Ingles, at hindi rin yung work experience mo, local work experience na hinahanap ng mga recruiters. Yung pinakamalaking disadvantage natin dito sa Canada as new immigrant actually is time. Let me explain. Kasi majority ng mga taong nag-i-immigrate sa Canada is from age 30 to 40 on average. So, ibig sabihin, siguro na sa 20 to 30 years na lang yung natitira bago ka mag-retire. So, napakahirap nun. Parang naghahabol ka lagi. So, imagine naglalaro ka ng basketball pero nagsimula ka lang ng second half na. So, naghahabol ka ng score, di ba? So, wala nang masyadong room for errors kasi pag nagkamali ka, taon yung bibilangin mo, especially yung mga malalaking desisyon. So, ano yung mga pwede mong gawin? Kasi hindi mo naman pwedeng ibalik yung time, di ba? So may mga bagay akong natutunan dito sa time and years na nag-immigrate kami dito ng family ko. And I was 35 when I came here. First is be intentional. Pag gagawa ka ng desisyon na malalaki, pag bibili ka ng kotse, or bibili ka ng bahay, for example, or kahit na yung mga trabaho na gusto mong pasukan, kailangan maging intentional ka eh. Hindi pwede yung hindi ka seryoso o hindi mo pinag-aaralan yung mga bagay na kailangan mo malaman para magkaroon ng magandang desisyon. So, pag bibili ka ng kotse, for example, nakita mo yung kasama mo sa trabaho na maganda yung kotse. So, bibilin mo mas magandang kotse kaysa sa kanya. Mahirap yun kasi matatrap ka sa pagbabayad ng financing, especially kung yung magpa-finance ka ng kotse. Kung may pera kang bilhin ng cash, okay lang. At least hindi ka na mababurden na magbayad ng hulugan every other week o every month. Depende sa schedule ng terms ng financing mo. Try to be intentional sa decision mo. Another good example is siguro pag bibili ka ng grocery. So, pag bibili ka ng grocery, tapos wala kang plano, wala kang listahan, marami kang makukuha sa grocery. Matitempt kang kumuha ng mga bagay na hindi mo naman kailangan tulad ng mga potato chips, for example, o mga soda pop, o ano pa yung mga discount dyan. Kasi yung mga grocery stores, yung goal nila is to make sure na ma-entice ka sa pagbibili. So, yung mga tinatawag nilang end cap, yung nasa huli ng mga grocery aisles na yan, may psychological yan. Yun yung gusto nilang i-push sa mga grocery, sa mga taong bumibili. So, pag wala kang intentions, wala kang listahan na bibili, maingganyo kang bilhin yung mga bagay na hindi mo naman kailangan. Tapos, pagdating mo na ng checkout counter, mabibigla ka na lang kasi yung babayaran mo malaki na. So, try to be intentional. Yun yung mga examples ng being intentional. Second thing is, something na talagang siguro kung babalikan ko, marami akong matututunan is try to plan long term. Sinabi ko kanina na wala ka na masyadong oras pag nandito ka. Nasa 20 to 30 years na lang yung parang time talaga na peak mo na pwede kang maging productive bago ka mag-retire. Pag yun na lang yung natitirang time sa'yo, yung plano mo dapat long term try to think 5 years, 10 years, 15 years from now kung ano yung magiging impact ng decision mo ngayon. So, sinabi ko kanina, for example, is career, right? So, pag naghahanap ka ng trabaho, tapos hindi mo masyado pinag-aaralan yung field or yung type ng work na gusto mong pasukan, tapos hindi ka naging masaya, lilipat ka na naman ng ibang trabaho, mahihirapan ka kasi yung mga HR professional tulad ko, tinitingnan namin sa resume yung tenure ng candidate sa mga trabaho nila. So, pag hindi ka naglalast sa isang trabaho, tapos palipat-lipat ka, nagiging negative points sa mga nagre-recruit yon. So, try to stay in a career. Kung hindi ka masaya, talagang masama, hindi ka nabibigyan ng halaga sa trabaho mo, okay lang yun. Pero pag tingin mo na hindi ka lang masyadong pasensyoso, kulang ka lang sa commitment o aggressiveness to grow your career within sa trabaho na yun, give it time, Kasi it takes time to be promoted then.
So, yun yung iniisip mong kailangan maging long-term yung vision mo sa sarili mo. Pag bibili ka ng bahay, try to buy a house na ma-afford mo lang, that's within your budget. Kasi, yung minsan yung mga, minsan yung mga ugali natin, Pilipino na, pag nakita natin yung ibang Pilipino, ang gaganda ng bahay nila. Para kino-compare natin yung sarili natin sa kanila. Tapos nakikita natin na failure tayo, kasi yung tinitira natin, yung bahay natin is maliit. So, kailangan alisin mo yung mindset na yun. Dito, hindi importante eh. Kahit saan ka siguro, hindi importante. Yung true measure of individuals is yung paano sila makisuyo sa ibang tao. Yung mga ginagawa ba nila sa mundo is nakaka-improve na ibang tao. Mabuti ba sila sa kawang gawa? Yun yung dapat magiging measure natin sa sarili natin. Hindi dahil sa material na bagay na meron ibang tao na hindi naman natin talagang kailangan, 'di ba? Yung status ko kasi napaka-importante sa ating mga Filipino minsan na iniisip natin na parang hindi tayo worth it kasi wala tayong magandang kotse. So I tell you, hindi importante 'yan. Importante natin is our time with our family and how we give impact to the world. Yun yung second point, think long term. The last thing na talagang nakatulong sa akin, na na-realize ko lang din later in life dito sa Canada is try to find a mentor. Maghanap ka ng mag-guide sa'yo. Kasi isipin mo yung mentor is, sila yung nagbibigay ng guidance at mga advice sa atin kasi naranasan na nila yun. A good example or analogy siguro na pwede ko i-share is, nung college ako, lagi kami nagma-mountain climbing. Tapos, pag may trekkers na nasa harap ko, na nauna sa akin, sinasabi niya kung may mga harang ba o may mga risk ba sa trail para at least alam ko. Yun yung purpose nila. So, yung mga mentors ko, ginaguide nila ako sa mga big decisions or even minsan kung gusto ko lang sila makausap kasi may mga mabibigat na bagay akong pinagdadaanan or mga challenges, nandun sila lagi para sa akin. So, napaka-importante sa atin na magkaroon ng isang mentor dito sa Canada. So, yun. So, yun yung tatlong bagay na hopefully makatulong sa inyo pag bagong immigrant pa lang kayo dito sa Canada or if you're thinking of coming to Canada to immigrate. So, kung hindi po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, this is all for new immigrants here in Canada just to help you get ahead in life. So, yun. Thank you so much for watching at the end and I will see you guys sa susunod na video. Salamat po.